my love. Okay, shake. Nandito na naman si Sir Javi. Magbibigay na naman tayo ng bagong kaalaman. Okay guys, yung ipoprove natin ngayon na trigonometric identity guys, mahirap talaga ito guys. I really admit guys na mahirap talaga ito. Matagal ko itong pinaghirapan guys, pero try natin itong i-prove guys. Okay? But before that, shoutout muna natin yung ating mga followers. Sa mga students natin dyan, kumusta tayo dito? Shake lang tayo. Now, yung given natin Sir Javi, yung left hand side natin is cotangent x over cosecant x minus 1. Then, minus cosine x over 1 plus sin x is equal to 2 tan x. Tama? Now, kapag tingnan natin dito Sir Javi, yung right hand side natin is 2 tan x lang. Pero yung left hand side natin, very complicated, right? Dapat mayroon tayong idea kung saan tayo patungo ng pag-simplify ng ating left hand side. Because we will simplify our left hand side para makuha natin yung right hand side. Tama? Now, ang gagawin natin, i-try muna natin yung working backward technique. What does it mean, Sir Javi? Itatry muna natin i-simplify yung right hand side kasi madali lang namang i-simplify yung right hand side. 'Di ba? Ano yung mga identities ni tangent? 'Di ba kapag tangent sin x over cosine, tama? Cosine x. Sin x over cosine x. So meron tayong idea Sir Javi na dapat makakuha tayo ng sin over cosine x. Pero tingnan nyo ang left hand side natin. Meron tayong cotangent and cosecant. Therefore, we need to use the identity of cotangent and cosecant x. Okay? Yan yung gagawin natin. Kasi by looking our right hand side, dapat sin x over cosine x. So dito, mayroon tayong cotangent x. Ano ba yung reciprocal identity ng cotangent x? Quotient identity ng cotangent x. Ano? That is cosine over sin x. Okay? Change natin yan. Cosine over sin x. Dito, mayroon tayong cosecant Sir Javi. Dapat makakuha tayo ng sin on cos. So, ang gagawin natin, ang reciprocal identity ng cosecant is 1 over sin x. Then, meron siyang minus 1. Then, copy lang natin dito kasi cosine x na ito, then ito, mayroong sin x. Okay? Now, ang gagawin natin Sir Javi, much complicated na ito. Dapat, yung makuha natin, sin x over cosine x. Ano yung gagawin natin Sir Javi? Ito, dapat masimplified pa natin ito para hindi siya masyadong complicated. Okay? Ang gagawin lang natin dyan Sir Javi, mag-multiply lang tayo this one by sin x. Also this one, sin x. I hope na-follow. This one, kapag multiply natin yan, ang sagot natin dito is cosine x. Oh, tama? Okay. That is cosine x. So, hindi na siya mahirap. Dito, 1 minus sin x. So, hindi na siya masyadong complicated. So, cosine x over 1 plus sin x. Hindi pa tayo tapos Sir Javi. Dapat makuha natin yung sin x over cosine x. So, dito, pwede na natin itong i-simplify. Ito, cross-multiply lang tayo. So, cosine x times 1 plus sin x minus cosine x times 1 minus sin x. Then, multiply lang natin yung denominator natin na 1 minus sin x. Okay? This one. So, dito Sir Javi, ano yung gagawin natin next natin Sir Javi? Dito, distribute lang natin yan. Cosine x plus cosine x sin x. Okay? Dito, negative cosine x times 1, that is negative cosine x. Negative cosine x times negative sin x, that is positive cosine x sin x. Okay? Dito Sir Javi, ang gagawin natin dito, distribute din natin ito. 1 times 1, 1. Dito, 1 times positive sin x, that is positive sin x. Negative sin x times positive 1, that is negative sin x. Negative sin x times positive sin x, that is negative
sine squared x. Dito, Sir Javi, mayroon na tayong ma-cancel out. Itong sin x minus sin x is cancel out. Itong cosine x minus cosine x, that is cancel out. So, ang natira dito, Sir Javi, mayroon tayong cosine x, sin x, plus, dito, mayroon tayong cosine x, sin x over 1 minus sin squared x. Diba, Sir Javi, ang dapat makuha natin, sin x over cosine x. So, dito, Sir Javi, ano kaya ang gagawin natin dito, Sir Javi? Okay, kapag mag-prove kayo ng identity, guys, dapat malawak talaga yung imagination natin. Okay? Malawak talaga yung imagination natin. And of course, dapat kabisado natin lahat ng basic identities ng trigonometric functions. Okay? Now, dito, Sir Javi, di ba pwede natin ito ma-simplify? Add lang natin yan. That is 2 cosine x sin x. Okay? Over. Di ba ito, Pythagoras identity ito, sin squared x plus cosine squared x, that is equal to 1. So, that is equal to cosine squared x, 1 minus sin squared x. Kaya, yung 1 minus sin squared x, that is equal to cosine squared x. So, change natin yan, cosine squared x. Malapit na, Sir Javi. Sin x over cosine x. Check, malapit na. So, dito, Sir Javi, di ba ito? Cosine x, kapag simplify natin yan, cosine x over cos squared x, that is equal to 2 sin x over cosine x. Tama? Because 1 minus 2 is negative 1. So, by rule of negative exponent, so ilagay natin yung, di ba, pares na ito? Example, x squared over x cubed. Di ba, kapag the same yung base nila, i-minus lang natin yung exponent ni numerator kang denominator. So, 2 minus 3, that is x negative 1, or that is equal to 1 over x. The same lang yan, dyan. That is negative, rule of negative exponent. Di ba, mayroon itong 1, mayroon itong 2. So, 1, pakita na lang natin para hindi ma-confuse yung mga viewer natin, especially sa mga baguhan. Okay? So, 2 cosine 1 minus 2x times sin x. So, dito, 2 cosine negative 1x sin x. Di ba ito, kapag cos negative 1x, that is equal to 1 over cos. So, i-simplify lang natin yan. That is 2 sin x over cosine x. Nakuha natin, Sir Javi, 2 sin x over cosine x, nakuha natin. So, therefore, sin x over cosine x, that is quotient identity ng tangent x. So, 2 tangent x. Nakuha ba natin, Sir Javi? Yung right hand side natin, 2 tangent x? Of course, nakuha natin yan. Okay? Check lang tayo. I hope mayroon tayong nadagdag na kalaman o sa mga techniques natin kung paano natin magpo-prove ng mga trigonometric identities. Okay? Check.